Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang ikalawang paksa sa ikalawang module para sa unang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalawang module ay pinamagatang mga isyung pangkapaligiran. Ang ikalawang paksa nito ay ang pagkasira ng mga likas na yaman. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson video ito ay ang MELC number 2. Natatalakay ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, natatalakay ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. Ikalawa, nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran ng Pilipinas. At ikatlo, naiisa-isa ang mga programa at pagkilos ng iba't ibang sektor sa paglutas sa bawat suliraning pangkapaligiran. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa mga isyung pangkapaligiran. Pagkasira ng mga likas na yaman. Sagana ang Pilipinas sa likas na yaman. Malaki ang pakinabang na nakukuha ng ating bansa mula rito. Maraming Pilipino ang kumikita mula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman tulad ng pagtatanim at pangingisda. Ito rin ang pinagmumula ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto sa iba't ibang pagawaan o pabrika. Sa kabila ng pakinabang na nakukuha mula sa mga likas na yaman, patuloy itong nasisira at nauubos dahil sa mapang-abusong paggamit dito. Ang pagtaas ng demand dahil sa lumalaking populasyon, hindi epektibong pagpapatupad ng mga programa at batas para sa pangangalaga sa kalikasan at mga natural na kalamidad ay banta rin sa likas na yaman. Paghahawa ng kagubatan o deforestation. Ayon sa lathalain na inilabas ng Senado ng Pilipinas na pinamagatang Philippine Forest at a Glance noong 2015, ang kagubatan ng Pilipinas ay sumasaklaw ng mahigit sa kalahati, 57% ng kabuang kalupaan ng bansa noong 1934. Noong 2010, ito ay nabawasan at naging 23% o mga 6.8 milyong ektarya na lamang. Ang datos na ito ay nakababahala dahil ipinakikita nito na napakabilis ang pagkaubos ng ating kagubatan. Ang kagubatan ay isa sa pinakamahalagang pinagkukunang yaman ng bansa. Hindi lamang ito nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop, kundi nagbibigay din ito ng kabuhayan sa mga tao. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang pagbuho ng lupa at nagsisilbing proteksyon sa mga watersheds. Bukod sa mga ito, nakatutulong din ang mga kagubatan sa mitigasyon ng climate change. Sa kabila ng mga pakinabang na nakukuha mula sa mga kagubatan, patuloy pa rin ang deforestasyon o pagkaubos nito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO, ang deforestasyon ay ang pangmatagalan at permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba't ibang gawain ng tao. Halimbawa ng gawaing ito ay ang iligal na pagtutroso, iligal na pagmimina, migrasyon, mabilis na paglaki ng populasyon at fuel harvesting. Ang pagkaubos o pagkasira ng kagubatan ay may malaking epekto hindi lamang sa forest ecosystem, kundi pati na rin sa iba pang ecosystem na may kaugnayan dito. Dahil sa pagkasira ng kagubatan, naging mas madalas ang mga pagbaha at pagguho ng mga bundok. Inaanod ang mga lupa mula sa pagguho
patungo sa mga daan, kabahayan, bukirin at sa iba't ibang anyong tubig. Ang paglala ng mga suliraning dulot ng climate change ay iniugnay rin sa deforestasyon dahil sa epekto nito sa carbon cycle. Tumitindi ang init na nararanasan dahil wala ng punong nagbabalanse sa lamig at init. Ang mga mahihirap na umaasa sa kagubatan ang higit na apektado ng deforestation. Ang patuloy na pagliit ng forest cover ay nagpapaliit din sa pinagkukunan nila ng kabuhayan. Mga programa at pagkilos upang mapangalagaan ang yamang likas. Dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan at iba pang mga pinagkukunang yaman, maraming batas ang ginawa upang matuldukan na ang mga ito. Maraming batas ang pinagtibay sa iba't ibang panahon na may layuning pangalagaan ng likas na yaman ng ating bansa. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Batas Republika bilang 2706, itinatag ang Reforestation Administration. Layunin nito na mapasidhi ang mga programa para sa reforestation ng bansa. Presidential Decree 705, ipinag-utos ang pagsasagawa ng reforestation sa buong bansa kasama ang pribadong sektor. Ipinagbawal din ang pagsasagawa ng sistema ng pagkakaingin. Batas Republika bilang 7586 o mas kilala sa tawag na National Integrated Protected Areas System Act of 1992. Idineklara ang ilang pook bilang national park kung saan ipinagbawal dito ang panghuhuli ng hayop, pagtutroso at iba pang komersyal na gawain ng tao. Batas Republika bilang 8749 o kilala sa tawag na Philippine Clean Air Act of 1999. Itinataguyod dito ang pagtugon sa suliranin sa polusyon sa hangin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng mga mamamayan at mga industriya. Batas Republika bilang 9072 o kilala sa tawag na National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Layunin ng batas na ito na ingatan at protektahan ang mga kuweba at ang mga yaman nito bilang bahagi ng likas na yaman ng bansa. Batas Republika bilang 9147 o mas kilala sa tawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Binibigyan proteksyon ng batas na ito ang pangangalaga sa mga wildlife resources at sa kanilang tirahan upang mapanatili ang timbang na kalagayang ekolohikal ng bansa. Batas Republika bilang 9175 o mas kilala sa tawag na The Chainsaw Act. Ipinagbawal ng batas na ito ang paggamit ng chainsaw upang matigil ang ilegal na pagtutroso at iba pang gawaing nakasisira ng kagubatan. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan at ingatan ang mga yamang gubat sa pamamagitan ng tinatawag na Sustainable Forest Management o SFM. Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Batas na nagtataguyod at kumikilala sa karapatan ng mga katutubo at sa kanilang kontribusyon sa pangangalaga sa kapaligiran. Proclamation No. 643, ipinahayag ang June 25 bilang Philippines Arbor Day. Hinikayat ang pakikiisa ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, paaralan, NGO at mga mamamayan upang makilahok sa pagtatanim ng puno. Executive Order No. 23, ipinatigil ang pagputol ng puno sa natural at residual na kagubatan. Ipinag-utos din ang paglikha ng Anti-Illegal Logging Task Force. Executive Order No. 26, ipinahayag ang pangangailangan sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa National Greening Program. Pagmimina o mining. Ang pagmimina o mining ay ang gawain kung saan ang iba't ibang mineral tulad ng metal, di-metal at enerhiyang mineral ay kinukuha at pinoproseso upang gawing tapos na produkto. Ayon sa 4th Philippine National Report to the Convention on Biological Diversity noong 2009,
Sa mga key biodiversity areas tulad ng Palawan, Mindoro, Sierra Madre at Mindanao, matatagpuan ang 23 malalaking minahan sa bansa. Sa kabila ng mga benepisyong nakukuha mula sa pagmimina, ay marami itong masamang dulot sa kalikasan. Ang mga ilog, lawa at iba pang anyong tubig ay nakukontamina at nalalason. Dahil sa kemikal na kumakalat sa mga ilog, nagkakaroon ng mga fish kill, katulad na nangyari sa Leyte na sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Ang mga minahan sa mga lugar na may mataas na banta ng pagguho ay nagdudulot ng trahedya. Marami ng minahan ang gumuho na naging dahilan ng pagkamatay ng marami. Ang mga inabandonang minahan naman ay nagdudulot pa rin ng banta ng pagguho dahil nananatili pa rin itong nakatiwangwang at hindi naaayos. Mga batas tungkol sa pagmimina. Dahil sa hindi mabuting epekto ng pagmimina, nagpatupad ng mga batas para maiwasan ang mga ito. Philippine Mining Act. Ito ay naisabatas noong 1995 upang makapagbigay ng makabuluhang panlipunan at pangkapaligiran kaligtasan mula sa pagmimina, kasama ang obligasyon ng mga industriyang nagsasagawa nito. Ang batas na ito ay nilikha upang masubaybayan ang operasyon ng pagmimina sa buong bansa kasabay ng pangangalaga sa kalikasan. Executive Order No. 79. Ipinatupad ito upang mapagtibay ang proteksyong pangkapaligiran, masuportahan ang responsableng pagmimina at makapagbigay ng karampatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina. Philippine Mineral Resources Act of 2012. Layunin nitong ayusin ang mga makatuwirang pananaliksik sa pagmimina at masubaybayan ang paggamit ng mga yamang mineral. Tinitiyak nito ang pantay-pantay na benepisyong maibibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, sa mga katutubo at sa mga lokal na komunidad. Pagkukwari o quarrying. Ang pagkukwari o quarrying ay ang paraan ng pagkuha ng mga bato, buhangin, graba at iba pang mineral mula sa lupa sa pamamagitan ng pagtitibag, paghuhukay o pagbabarena. Ginagawa ang pagkukwari sa mga bundok at sa mga tabing dagat. Ginagamit sa paggawa ng mga gusali, kalsada, tulay, bahay, at marami pang iba ang mga bagay na nagmumula sa pagkakwari. Malaki ang ambag ng gawaing ito sa pag-unlad ng mga pamayanan dahil dito nanggagaling ang mga kagamitang panangkap na kinakailangan sa pagpapagawa ng mga pasilidad at serbisyo sa komunidad. Nagbibigay din ito ng trabaho, partikular sa mga inhenyero, mekaniko at iba pa, at sa negosyo partikular sa konstruksyon. Sa kabilang banda ay mayroon naman itong masamang dulot sa kapaligiran, gaya ng polusyon sa hangin, dulot ng alikabok at usok na nagmumula sa quarry site. Bukod sa polusyong dulot nito, maaari ding pagmulan ito ng mga sakit sa baga. Nasisira din ang katubigan dahil sa mga basura o quarry waste na naitatapon dito. Ang pagkasira ng biodiversity at ecological balance ang pinakamatinding epekto ng quarrying. Ito ang isa sa mga isyong pangkapaligiran. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!